Ike, pangalan ng ating bida na nagsilbi sa Demon Lord's Army, at apo ng kilalang Master Magician na si Romberg. Binasek nga lang nitong pinatumba ang depensa ng isang kastilyo, na lubos kinahapi-hapi ng alagad nitong baboy. Wala nang ang nagawa ang puwersa ng kastilyong ito laban sa pangmalakasang opensa ng mga demons, sa pamumuno ng ating bida na siyang rekta pinuntahan na ang pinuno ng nasabing kastilyo, at nagpakilalang si Ike, Commander of the Demon Lord's Army's 7th Corps Undying Brigade. May tatlo kang option manong, una, sumuko at ibigay sa amin ang teritoryo nyo, pangalawa, mamatay sa sarili mong kamay ng may dignidad, pangatlo, tumakas habang ako ay nagmumuni-muni dyan sa may bintana, ika na nga nitong bida natin sa lalaki. Aba-aba isang demon na nagpapakita ng awa, banat naman ng lalaki sabay sabi na wala nga raw siyang pinipili sa mga ito, sabay atake sa ating bida ngunit binasek lamang ni Ike gamit ang kanyang kapangyarihan. Gulat naman si Boy Baboy at inutusan siya ni Ike na gamutin ang lalaki pati na rin lahat ng sumuko sa kanila, habang sa malayo ay pinapanood naman siya ng isang hot mama witch na manghang-mangha sa ating bida at inabot lang daw ng 1 linggo ang pagsakop nito sa Arsnam. Pagkatapos mag-cast ng barrier magic para walang makakita sa kanya ay napamuni-muni na nga itong bida natin at di niya raw maiwasan na hindi magilty sa mga nagawa nila sa tao, sabay face reveal at pinakitang tao itong si Ike. Dito nagkwento na nga ito tungkol sa kanyang teacher, na nagngangalang si Romberg, isang pangmalakasang mage na may pambihirang kaalaman sa sinaunang sibilisasyon. Inampun nga raw siya nito at pinalaki kahit tao siya at dito itinuro sa kanya lahat ng nalalaman nito at magic. At sa mga huling sandali raw nito ay sinabihan siya na huwag ipagsasabi sa iba ang tungkol sa Lost Civilization, at kailanman ay huwag niya raw tanggalin ang kanyang maskara, dahil kung sakaling mabisto ang kanyang katauhan, ay siguradong GG siya sa Demon Lord. Sa gitna ng pagmumuni-muni ni Ike ay bigla na lang itong nagulat nang makita ang isang maid na nagtatago sa ilalim ng lamesa, na todo-todo ang pagmamakaawa sa kanya at pagkataranta hanggang sa nagkadiuntog-untog na ang ulo sa lamesa. Nabahala naman si Ike at sa tanan daw ng 20 years niya ng pagtatago ng kanyang katauhan ay mabibisto lamang sa ganitong paraan. Walang ano-ano'y lumabas na nga muna ito at tinawag ni Boy Baboy, dahil nagrereklamo daw ang ibang leader at dapat patayin at sunugin na raw nila ang lugar na iyon nang wala ng tao pa na matira. Huwag nga raw mag-alala itong baboy dahil iba na ang kanilang Demon Lord, na hindi raw tulad ng dati na puro patayan lang. Tsaka sino pa raw ang magbabayad ng mga buwis kung papatayin nila ang mga tao, lalo na ang magpapalakad sa lugar since isa raw itong trading town, paliwanag na nga nito sa baboy niyang alalay. Sa bagay may point ka Lodi. Ika na nga ng bida-bidang baboy hanggang sa makasalubong na nga nila ang ilan sa mga tao at tinanong si Ike kung magkano raw ang babayaran nilang buwis sa Demon Lord's Army. Dati Perrin, ika naman ni Ike na tila nagbigay ngiti sa mga tao, ngunit sino man daw na sumuway sa kanila ay paparusahan, di pa man tapos sa pag-explain si Ike ay bigla na lamang itong nawala ng tila bula, at napunta sa isang madilim na lugar. Walang ano-ano'y isang golem na nga ang umatake sa kanya. Todo reklamo na nga ito na nag-promise daw itong commander niya na hindi siya basta-basta na lang isi-summon ng ganito, sabay pakita kay Ate Chicks na witch sa tabi. Ba naman yan ang KJ mo na kamo Ike, dati supot ka lang tas nagtatago sa likod ni Master Magician Romberg, pero ngayon lakas mo na abat binasek mo lang golem ko. Dito pinakilala na nga ang witch na si Zafiro, ang commander nila, at direct superior niya at natatanging demon na may alam ng kanyang sekreto. Rekta tanong na nga ang ating bida kung ano ang kailangan sa kanya ng commander, ayon naman sa lablab ko kay Ate Witch ay nais nga raw siyang makita ng personal ng mismong Demon Lord nila, na lubos kinagulat na nga ni Ike dahil bibihira ito maging sa mga pinakapangmalakasang demons. Mukhang napabilib niya nga raw ang Demon Lord sa pagsakop niya sa Arsnam sa loob lamang ng 1 linggo. O siya, tama ng salita, hawakan mo na balikat ko ng may hatid na kita. Ika na nga ni Zafiro sabay na dismaya at akala pa naman daw niya sa melon niya ito hahawak napaka-KJ daw na binata. Samantala, nagising na nga isa ate maid na nakakulong sa barrier magic na ginawa ni Ike, at dito nakita ang isang sulat na nagsasabing kumain nga raw ito at pumirmi lamang. Nang matikman nga ito ng maid ay walang patumpik-tumpik na binanata na nito ang isang plato ng puto. Balik kila Ike kung saan narating na nga nila ang kastilyo ng Demon Lord. Ngunit kinabahala ang bantay na demons at baka raw ay patanggal ang maskara at robe niya. Huwag nga raw mag-alala si Ike at si Zafiro na raw ang bahala sa kanya, at dito binalot siya ng pambihirang aura na lubos nagpamangha sa bantay. Iba din daw talaga ang apo ni Romberg, ika na nga lang ng bantay, at tanyag nga raw ito sa lahat ng demons. Ano na maiinip na ang Demon Lord, singit na nga ni Zafiro kaya kalaunan ay sinamahan na sila ng bantay sa loob ng kastilyo.
Nang marating nila ang pinto ng silid ng Demon Lord ay pinahintay muna ni Sephiroth itong si Ike at titimbrihan na raw muna niya ang Demon Lord na nandirito na ang ating bida. Naiwan na nga si Ike na nagmumuni-muni na naman, tungkol sa Demon Lord na nagngangalan nga raw na Dairikuten, ang leader ng mga demons at pinakamalakas sa lahat, at usap-usapang walang puso at malupit na demon. Walang pinapatawad sa pagpatay, mapakaibigan man daw o kalaban. Ngunit kilala raw na kung may potential ka ay gagamitin ito sa tama, kahit mahina ka o ano paman, at tumitingin ito sa abilidad mo hindi sa kung ano o sino ka. Ibang araw ito sa lahat ng mga naging Demon Lord dahil napagbuklod nito lahat ng demons, at ngayon nga raw, siya mismo ay makikilala ito. Walang ano-ano ipinapasok na nga siya ni Sephiroth, at dito lubos na gulat nang makita ang Demon Lord, at di makapaniwala na isa itong babae. Balita ko napabagsak mo raw ang Fortress City ng Arsnam ng kulang-kulang 1 linggo lamang, paghanga na nga ng Demon Lord sa kanya. Oo naman itong si Ike at sinunod lamang daw niya ang utos sa kanya ng kanilang commander na si Sephiroth, at ito raw dapat ang tumanggap ng lahat ng papuri. Aba, napaka-humble mo naman parang tao, banat na nga sa kanya ng Demon Lord. Sa isip-isip ay natarante na nga si Ike, kaya sumingit na itong si Sephiroth at sinabing apo nga raw ni Rumberg itong bida natin, ang tinaguriang Guardian of Hell sa mundo ng demons, di na nga nagulat ang Demon Lord at kaya raw pala may pagpapakumbaba itong si Ike tulad ng lolo nito, nakilala sa pagiging dakila nito at hindi pagpatay. Gulong-gulo na nga ang isip ni Ike sa kinakaharap na sitwasyon, at dapat daw pala kahit papaano ay pumapatay siya ng hindi pagdudahan na demon siya. Ngunit di nga raw niya magawa since tao nga raw siya, shit buisit pansit, ito na nga ba sinasabi ko, sabay nagpaalam sa Demon Lord kung pwede raw ba siya magsalita. Pinagbigyan naman ito ni Dairikuten, sabay palusot na kung makakaramdam daw ng takot ang mga tao ay magsasanhi lamang ito sa pagsuway ng mga ito, na proven na raw sa history. At kung ikukumpara raw ang mga nagagawa ng bayan na pinapatay ang leader kumpara sa hinahayaang lamang na buhay ay malayong malayo, at napatunayang mas kapaki-pakinabang ang hindi pagpatay lalo na para sa army ng demons. Sa isip-isip naman ni Ike ay sa kaunting oras daw nakaharap niya itong Demon Lord ay halata niya raw na may alam din ito sa lumang sibilisasyon, parehas ng kanyang lolo, na siyang ginamit nito para mabago ang demon army. Aba mukhang iba ka talaga sa iba. Pero next time gusto ko na makita ang mukha sa likod ng maskarang yan, banat na nga sa kanya ng Demon Lord sabay nagpaalam na, at aasahan niya raw ang mas marami pang resulta mula sa ating bida. Hype na yan akala ko katapusan ko na, ika na nga lang ng todo na stress nating bida at nakahinga na tinawanan nga lang ng kanyang commander at nakakaramdam din daw pala ng nervyos itong binata. Nabahala na nga si Ike dahil paano raw nalaman ng Demon Lord na nakamaskara siya. Sus pasalamat ka nga di niya nalaman, at talagang magpasalamat ka dahil may reward sa'yo ang Demon Lord, ika na nga ni Sephiroth. Abat saistang syeste na nga si Ate Maid na nadatnan ng ating bida na natutulog sa isang upuan, na lubos na tarante na naman ng magising at makita si Ike, at gagawin niya raw ang lahat huwag lang siyang patayin ng ating bida. Ang OA mo na miss, tsaka sino ba nagsabi kasi napapatayin kita, yan kakatiktok mong hype ka, anyway ano nga pala pangalan mo? Agad sumagot naman ang dalaga na 13 daw ang pangalan nito, at bilang daw ang tawag sa kanilang mga slave. Ngunit pwede naman daw siyang tawagin na sa tinitong ating bida. Lubos na taranta na naman nga si Ate Maid mo nang sabihin ni Ike na di niya raw pwedeng hayaan lang itong dalaga na nalalaman ang kanyang natatanging sekreto, kaya walang naging choice kundi gawin na lamang na personal maid ang dalaga, na lubos kinatuwa na nga ni Ate 13. Samantala, di na nga makapaniwala itong si Ike at ang ibinigay na reward sa kanya ng Demon Lord ay ang pamahalaan ng bayan ng Ivalias, na parteng timog lamang ng Arsnam at kanilang magiging frontline simula ngayon, at dapat makaremit siya ng dobleng tax mula sa maliit na bayang ito, na lubos kinabahala na nga ni Ike at nasa gitna sila ng digmaan para magtaas pa ng tax sa mga ito. E di gawin nating triple kung gusto nga raw niya na kinata-mimi na lamang nito. Agad umaksyon na nga si Ike ukol sa mga sirang pader ng bayan na ito at baka anumang oras ay umatake raw ang mga tao, at nang sabihin ni Boy Baboy na aabutin ito ng 6 na buwan ay ikinabahala na nga ito ng ating bida at masyado raw matagal. Gawin natin sa loob ng 1 buwan, utos na nga nito kay Boy Baboy na nabahala rin at imposibleng nga raw ito. Dito na nga iniutos ni Ike na bukod sa mga tao ay gamitin din nila ang puwersa ng kanilang hukbo nang mas mapabilis ang kanilang layon, na nagsasalitan 24 oras with matching bayad pa ng ganahan daw ang mga ito. Lubos kinabilib na nga ito ni Boy Baboy at pambihira raw sa lahat itong si Ike at isang genius. At di malayong maging susunod na Demon Lord at di raw siya nagkamali ng leader na pinagsisilbihan.
Palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Alistair, pakilala sa commander ng White Rose Knights na sinama ni Manong di pinakilala, para bawiin ang bayan ng Ivalias mula sa mga nanekop nito. Sa kung saan ay pinakita naman itong si Kuya tamang diskarte sa kanto at may pataya sa mga bola-bola niya. Pati nga itong si Sati ay nabudol na rin ni Kuya at nakisali na sa pabola-bola nito. Ngunit wala nga raw siyang pantaya kaya napangisi ang lalaki na maaari naman daw magbayad sa ibang paraan. Bago pa man ito makapandaya ay bigla na lamang lumipad ang mga baso na kinawindang ng lalaki at nabuking ang kanyang scam, na kinabuisit na nga ng mga tumataya kaya ayon pinagkaisahan siya. Sabay pagdating na nga ng ating bida sa eksena ng hindi nakamaskara at nakadamit pantao, na lubos pinagtaka ng kanyang katulong. Ayon naman kay Ike ay kailangan nga raw nilang mask out ang kalaban kaya hindi maaaring nakaduro-demonyo siyang outfit. Sa kanilang pag-iikot ay napag-alaman ni Ike na totoo ang usap-usapan tungkol sa Alliance of Kings, isang ancient alliance kung saan nagbubuklod-baklod ang magkakatabing bansa sa oras ng panganib, at ngayon nga laban sa mga demons na unti-unti silang nasasakop. 3 beses na nga raw itong nangyari sa nakaraan at sa bawat pangyayari na yun ay nagre-resulta sa pagkatalo ng Demon Army. Naku edi gustong sabihin mangyayari na naman yun ngayon, ika na nga ni Sati. Sakto tao ka, edi kapag namayagpag ang Alliance of Kings edi malaya ka na, sagot na nga ni Ike sa nag-aalalang dalaga. Paliwanag naman ni Sati na sa mundong araw ng tao, kapag alipin ka, ay alipin ka na hanggang sa mamatay ka, sabay turo sa mga bata na nakakulong sa tabi. At ito ang pananggangamba. O siya huwag ka mag-alala, ika naman ni Ike at ang kasalukuyang Demon Lord daw ay hindi tulad ng iba, dahil ito raw ang pinakamalakas at pinakamatalino sa lahat. Ngiti na nga ang ibinigay nito sa dalaga ngunit bago sila makaalis ay bigla na lamang may nagsisisigaw sa malayo at tinawag sila, ang scammer kanina na nag-uurumintado at may kasama pang ang resback at sinisisi sila sa nabulilyoso nitong scam, at bayaran nga raw siya kasama itong si Sati. Tumingin nga lang sa paligid ng ating bida at nang mapansin na wala namang tao na nakakakita sa kanila ay banirahan ng magic ang mga tanga. Lubos na gulat na nga ang mga kawatan, at dito sinamantala na ni Ike ang pagkakataon at nagtanong sa mga kawatan, kung ano raw ang ginagawa ng mga sundalo sa bayang ito, at tila nagmamadali. Wala kami alam, ribat naman ng mga ito sa kanya, kaya sinabihan ng ating bida na wala rin naman pala siyang mapapala sa kanila edi mamaalam na lang sila. Nataranta na nga ang tanga kaya sinabing may naalala na raw pala siya, at dito na nga nalaman ni Ike ang tungkol sa army ng Rosaria na nais unahan ang Alliance of Kings. Dito na nga napaisip ang ating bida na nais ang kininang bansang ito ang panalo para lamang sa kanila bago pa man tuluyang mabuo ang Alliance of Kings, nang mas mapalawak ang impluensya nila sa digmaan, ngunit kung sakaling mabaygo ang plano nilang ito ay maglalagay sa kanila sa alanganin. Dito rin niya napag-alaman kay Kuya Scammer na plano ng Rosaria na atakihin ang Ivalias, sabay umalis na. Balik sa opisina ng ating bida ay bigla na lamang lumutang ang isang panibagong chick sa buhay ng binata, at kanina niya pangaraw hinahanap si Ike. Ayon naman sa ating bida ay galing na raw siya sa Rosaria para mag-imbestiga at doon may natuklasan. Agad binara naman ito ng dalaga at di raw yun ang tanong niya, sabay bante ng atensyon kay Sati at sino raw itong extra. Nagpakilala naman si Sati na maid ni Ike, na todo minata na nga ni Ate Pink at ang pangit nga raw nito para sa ating bida kaya siya na lamang daw ang gawin na maid. Kinabuisit na nga ito ni Sati sa loob-loob niya sabay banat na naman ni Ate Pink at huwag na huwag daw lalandiin ng babaeng pangit si Ike. Hala siya, di ba pangit nga ako so bakit ka natatakot, ribat naman ni Sati at dito nagkainitan na nga ang dalawa. Makalipas ang ilang araw ay natuloy na nga ang plano ng mga taga Rosaria, kasama ang kanilang general. Ngunit bago pa man may segowa ang kanilang pag-atake ay sinalubong na nga sila ng grupo ng mga kalansay mula sa lupa na lubos nilang kinagulat. Walang ano-ano'y kaliwat ka ng pag-atake na nga ang kanilang natanggap mula sa mga demons, kaya walang nagawa kundi ang umatras na lamang. Nabilib na naman nga si Boy Baboy at napaghandaan nila ang paglusob ng White Rose Knights mula sa bansa ng Rosaria, at salamat nga raw ito sa pag-espiya ni Ike Sama. Ngunit sa kasamaang palad ay di napansin ng ating bida ang pag-atake mula sa kanyang likod ng isang di kilalang kalaban, ayon bagsak si Ike sa tama ng isang pana. Samantala, lubos na nga ang pangigigil ni Manong Utusero nang malaman ang pagkabigo ng White Rose Knights, at kalaunan nga ay iniutos na ikulong ang general ng nasabing grupo. Nabahala naman si Kuya Mensahero dahil isa raw ito sa mga pinakamatitinding general nila sa bansa at maaari raw itong makaapekto sa moral ng mga sundalo. Mukha ba kung may pakialam? Kailangan niyang panag-utan ang kapalpakan niya,
ribat na nga ng bida-bidang lalaki at ano raw ang ihaharap niyang mukha sa hari sa mga kaganapang ito. Samantala, balik sa ating bida kung saan nagising na mula sa kawalan ng malay at nadalingan ng pana sa likod, sabay nagulat nang makita na katabi na nito sa kama ang commander nila na si Zafiro. Bakit ka nandito tsaka bakit katabi kita? Ika na nga ni Ike dito. Ay grabe siya, ganyan ba kausapin ang sumagip sa buhay mo? Tsaka kagabi nga grabe mo binugbog katawan ko ayayayayay, pagbibiro na naman nga sa kanya ng kanyang commander. Nagpasalamat na nga lang si Ike at ginamat siya ng kanilang commander, na pinaalalahanan siya na baka magduda na naman ng Demon Lord dahil sa nakaraang engkwentro nila ay wala man lang namatay ni isang tao at knights. Pinabatid naman ni Ike na handa siyang panatiliin ito sa ganitong paraan, dahil nais niya raw na balang araw ay magkaroon ng paraan na mamuhay ang dalawang panig ng maayos at magkakasama. Edi miyaw, o basta sa ngayon magpahinga ka na muna dahil bagamat nagamot na kita, ay isa ka paring mortal na tao. Nang makaalis si Zafiro ay napamuni-muni naman itong si Ike sa kung sino ang may gawa ng pagpana sa kanya, at marahil napasok sila ng di niya alam pero imposible raw ito. Walang ano-ano'y bigla na nga siyang nagmaskara at dumating na sa eksena ang makulit na duro-demonyong Pink at kinukumusta siya, kasama ang kanyang maid na lubos din ng pag-aalala sa kanya. Okay nga lang daw siya, ika na nga niya sa dalawa, na nagsimula na namang magkainitan at nag-aagawan sa atensyon ng pogi nating sana all na namang bida. Sumingit na nga rin sa eksena ang assistant niyang baboy at inilabas sa kwarto ang makulit na dalagang hanggang ngayon di peren pinapakilala. Happy-happy na nga itong si Sati at good job nga raw kay Kuya Pangit na Baboy. Binara naman ito ni Ike at huwag raw nakikinig sa mga matatabil na bunganga ng mga dalaga, sabay tinanong ang kanyang baboy assistant kung alam daw ba nito kung saan nila maaaring matagpuan ang commander ng White Rose Knights na lumusab sa kanila. Ayon kay Kuya Baboy ay nakulong nga raw si Alistair, ang commander ng White Rose Knights dahil sa kapalpakan nito, na siya nang ang pinuntahan ng ating bida. Sa kung saan ay bigla na namang lumutang sa eksena ang makulit na dalaga, na tinawag na ngang Lilith ni Ike at wala raw siyang natatandaan na pinapasama niya ito. Kasi naman alam ko malulungkot ka kapag mag-isa ka lamang, tsaka para makapag-moment naman tayo ng tayo lamang walang mga sapaw, pagpapakyut na nga ni Lilith sa ating bida. Wala naman ang nagawa si Ike at andirito na nga ang dalaga, kaya sinabihan na lamang ito na manatiling tahimik kung sasama sa kanya at huwag mangungulit. Walang ano-ano'y narating na nga nila ang bungad ng kulungan ngunit may mga bantay, hanggang sa gulat ni Ike ay bida-bida na ngang pinatumba ni Lilith ang mga gwardiya na bantay. Kalaunan ay napasok na nila ang kulungan ngunit kinabahala ni Ike ang laki ng gusali at baka abutin daw sila ng siyam-siyam bago mahanap si Alistair. Huwag nga raw siya mag-alala ika naman ni Lilith sabay may binanatan na naman na isang gwardiya. At dito kinuha ang susi sabay impormasyon na nasa pinakatuktok daw ang commander na hinahanap nila, di nagtagal ay natrambihan na nga sila ng iba pang gwardiya, dahil na rin sa kapasawayan ni Lilith, ngunit huwag nga raw mag-alala si Ike dahil ang bida-bidang dalaga na raw ang bahala, at dito pinagbubugbog na naman ang mga kawawang gwardiya. Rekta na nga si Ike sa silid kulungan ng commander, na pinagtaka pa nito dahil walang tao sa loob, hanggang sa bigla na nga siyang dambehan nito mula sa likod na siya niya namang naiwasan. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Ate Commander ngunit wa epek sa ating bida na kalaunan ay ramibat na ng atake na siyang nagpatamba kay Alistair. Ano kailangan mo? Ika na nga ng dalaga sa ating bida, at kung nandirito raw ba para pagtawanan ng isang talunang general na tulad niya. Wala na ngang patumpik-tumpik na tinanong ito ni Ike, at kung nagpadala raw ba ito ng assassin para ipapatay siya noong nakaraang paglusob nito sa bayan ng Ivelias. Teka, isa ka ba talagang demon? Ribat naman ng dalaga sa ating bida na lubos na guluhan. At tila nakutuba na isa siyang tao at nasa likod lamang ng duro-demonyong maskara. Parebat na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Nang medyo makorner na ang ating bida ay nagpasiklab na nga ito ng pangmalakasang kapangyarihan niya na tila nagtigil ng oras sa paligid nila, at binisak lahat ng kawal na sa kanya ay nagsipunta. Lubos nagtaka naman itong si Alistair at bakit tila hindi raw tinutuluyan ng ating bida ang mga kalaban nito, at maging siya nga ay iniligtas nito. Kalaunan ay nagpakilala na nga rin siya sa dalaga na commander ng Demon Lord's Army, at bilang sagot daw sa tanong nito kung tao daw ba siya ay siguro naman daw malinaw na bilang isang miyembro ng Demon Lord's Army, sabay muling tinanong ang dalaga kung ito raw ba ang nagpadala ng assassin kamakailan para patayin siya. Di naman kumibo ang dalaga at bilang isang knight daw ng kanilang kaharian ay wala siyang dapat sabihin. At kung papatayin daw siya nito ay gawin na lamang nito. Wala naman na nagawa si Ike kundi iwalang si ate at kalaunan ay ginamitan ng mind reading spell na lubos pinagtaka ng dalaga,
ngunit sa gitna ng ginagawa ni Ike ay umeksena na naman nga itong si Lilith at bakit nilalandi raw ni Ike ang dalaga sa nandito naman daw siya kung kailangan daw ng ating bida, kahit anong oras, kahit saan pa raw, kung talagang ito raw ay uhaw na uhaw sa pagmamahal. O siya alis na ako, ika na nga lang ni Ike na kinabuisit na naman ni Lilith at ang suplado raw ng ating bida. Teka lang, ano alis ka na lang, at pumunta ka lang ba para pagtawanan ng aking pagkatalo, banat na nga ni Alistair kay Ike. Pinabulaanan naman ito ni Ike tsaka mukhang wala naman daw kinalaman si Alistair sa nakaraang assassination sa kanya. At bago umalis ay nag-iwan pa ng mensahe kay Ate Knight, na bagamat magkalaban sila, ay huwag daw masyadong pinapahirapan ni Alistair ang kanyang sarili, pagkat mas importante parent daw ang gagawin mo pagkatapos ng pagkatalo mo, kaysa sa ninanamnam mo ang pagkatalo mo, habang itong si Lilith naman ay todo pangungulit na naman kay Ike at kung gusto raw ba nito na mag-relax muna sila bago umuwi at dumadamoves na naman sa ating bida. Binara naman ito ni Ike at itulog na nga lang daw ni Lilith na kinabuisit na naman ang dalaga at hindi raw yun ang ibig niyang sabihin, samantalang itong si Alistair naman ay naiwang nahihiwagaan. Pagbati naman ang bunag ni Sati nang makauwi na itong si Ike, na may dalang palay bilang pasalubong dito sa kanyang maid na dala niya pa raw mula sa capital city ng Lazas. Ayon sa ating bida ay gagamitin niya nga raw ito sa bayan ng Ivalias since isa itong agricultural city na may pambihirang lupa, at bilang tugon sa dobling singil nila ng buwis sa bayan na ito. Sa kasalukuyan ay puro lamang trigo o wheat ang tinatanim ng mga taga rito ngunit kung susumain ay mas magiging produktibo ito kung mas magtatanim sila ng palay, na siyang magbibigay daan para mabawasan ang demand ng farmers kumpara sa pagtatanim ng trigo. At kung magkataon ay mas mapagtutuunan nila at mabibigyan ng trabaho sa paggawa ng mga bagay, tulad ng sandata at iba pa, mas mapaparami ang trabaho pati na ang serbisyo na mabibigay ng bayang ito, na siyang magpapayaman daw ng unti-unti dito. Di naman nakinaya ng utak ni Sati ang mga ideya ni Ike kaya sinimplehan na lamang ng ating bida, at mas dadami raw ang pagkain sa kanilang lugar, at mas dadami rin daw ang buwis na kanilang makukuha buwan-buwan. O siya ngayon simulan mo na muna sa pagluto ng bigas na ito, ika na nga ni Ike kay Sati na naninibago parent sa bigas at paano raw ito niluluto. Maging si Ike ay hindi rin alam kaya bahala na raw itong si Sati kung paano ito didiskartehan, na siya nang nagpabuhay ng dogo ni Sati at gagawin niya raw lahat ng kanyang makakaya. Samantala, pinatawag naman ni Sidekick Baboy ang kanilang army bilang tugon sa utos ni Ike, na nagtataka kung para saan daw ba ito. Ayon naman sa ating bida ay malalaman din ito mamaya habang sa isip-isip ni Ike ay pinag-aaralan lahat ng nakolekta niyang impormasyon, pati na ang inosenteng commander ng White Rose Knights na si Alistair. At marahil pinagmukha lang daw na mula sa White Rose Knight ang assassination ngunit kung babasehan ang lahat ng kanyang nalikom na impormasyon ay may spy daw sila sa kanilang hukbo. Gamit ang kanyang mind-reading spell ay inisa-isa na nga niya bawat miyembro ng kanilang army, at dito siyang tunay nga nahanap ang isa na naiiba at kinumpronta. Kinagabihan, ay rekta pinuntahan na nga niya ang kanilang commander na si Sephiroth na saktong naliligo, at ano raw ang kailangan ni Ike sa 10 oras ng gabi. Kung okay nga lang daw ay pakatapos niya na lamang maligo sila mag-usap at nang bandang aalis na sana si Ike ay sinabi ni Sephiroth kung may spy daw ba. Natigilan na nga si Ike at paano raw nasabi ni Sephiroth na may spy. Ayon naman kay Sephiroth ay kutob nga lang daw niya sabay tanong sa ating bida kung sino raw ang spy. Wala nang ang patumpik-tumpik na sinabi ni Ike, na ang spy ay ang mismong second in command ng 7th Corps, ang kirit na goblin na nagngangalang Jace. Di naman na nagulat si Sephiroth sa ibinunyag ni Ike, kaya tinanong ng ating bida kung ano raw ba ang gagawin nila. Biglang tayo na nga si Sephiroth na lubos kinagulat ni Ike at lahat sumambulat pak na pak, at wala raw silang ibang gagawin kundi pagbayarin ang nasabing salarin. Sa kung saan ay pinakita naman na nalaman din ng kirit na goblin ang pagpunta ni Ike sa kanilang commander, at kung inayos daw ba nitong alalay niya ang pagpana rito sa papaanong okay na raw ito ngayon. Di pa man nagtatagal ay isa na namang goblin ang nagsumbong dito tungkol sa spy daw nila sa Undying Brigade na di na raw nila makontak. Buwisit mukhang nabulilyaso na tayo, pagkabahala na nga ni Jace kaya inutusan ng mga alalay niya na ipunin lahat ng kanilang puwersa at uunahan na raw nila itong atakihin bago pa ang lahat. Muli ay isang balita na naman ang natanggap nito mula sa mga alalay niya, kung saan hinahanap daw siya ni Ike na lubos na nga nitong kinabahala. Kalaunan ay ngiti na nga ang ibinungad nito kay Ike, na tinanong nito kung mag-isa lang ba habang siya ay sandamakmak ang isinama na lubos pinagtaka ni Ike at kung may pupuntahan daw ba itong digmaan. Labas ka na doon tsaka teritoryo ko ito, ribat naman sa ating bida ng kirit na goblin na bida-bida. Dito na nga medyo nagkainitan ang dalawa at napagtanto ni Jace na alam na ng ating bida na isa siyang traidor at spy, kaya nagtataka kung bakit solo lang silang pinuntahan ni Ike sa kabila ng dami nila.
Walang ano-ano'y kaliwat kanang pagsabog na nga ang bumulabog sa kanila mula sa langit na tila mga bulalakaw, na kagagawa ng kanilang commander na si Sephiroth. Takbuhan na nga lang ang mga tanga at walang magawa sa lakas ng kapangyarihan ng kanilang commander, habang itong si Ike naman ay lubos ang pag-aalala at nasobrahan na naman daw ang paganap ng kanilang commander sa inaayos nga nila ang bayan na ito. Isa-isa na nga nilang pinabagsak ang hukbo ni Jace, hanggang sa na-corner na nga ito ni Ike at binigyan ng option, na sumuko na habang maaga pa o ang sumuko pagkatapos maubos ang lahat sa kanya. Abat nagmatigas pera ng Kirit na goblin at ginamit pa ang mga alalay nito para siya ay makatakas. Nakalaunan siyang tunay nga ay nakatakas na mula sa kanilang hukbo at tumawid ng portal papuntang kagubatan. Ngisi-ngisi na nga ito at mukhang effective daw ang paglagay niya ng sekretong lagusan pa-exit sa kagubatan, ngunit kalaunan ay nagulat nang biglang may umataki sa kanya, at nasundan nga siya ni Ike. Pinagtaka na nga ni Jace kung papaano nalaman ni Ike ang lugar na ito since sekreto raw ito at siya lamang ang may alam, hanggang sa ibunyag na nga ng ating bida ang familiar niya na pinasunod dito sa traidor nilang Vice Commander. Buisit ka, di nyo ba talaga ako tatantanan, ika na nga lang ni Jace, habang itong si Ike naman ay tamang banat lang sa kalaban na sumuko na raw nang matapos na. Walang ano-ano'y inatake na nga nito ang ating bida, ngunit wa-epek lamang at basic sinangga ni Ike, sabay ribat ng atake na nagpatilapon sa kalaban at itinali sa puno. Pinabatid na nga ng goblin ang paghanga sa ating bida at mukhang may ibubuga raw talaga, sabay nagbigay ng proposal kay Ike na sumali sa kanila at talunin ang puwersa ng Demon Lord, ang kasalukuyan nilang Demon Lord na hindi raw sila hinahayaan na makabuelo at pumatay gaya ng kanilang dating mga gawi bilang demons. Pilit pagkumbinsi na nga ito sa ating bida ngunit agad binara ni Ike at ayaw niya raw. Dahil sa pag-ayaw niya ay sumingit na nga ang goblin ng atake sa kanya, na basic iniwasan lang din naman niya, sabay tanong sa goblin at sinabi raw nito kanina na sumali sa kanila, so sino raw itong mga kagrupo niya? Pang-ising-isi nga lang ang traidor sabay singit sa eksena ng kanilang commander at masyado raw matagal ang proseso ng pag-iimbestiga ni Ike. Kasabay nito ay bigla na nga lang namay ulit ang goblin kaya sinabihan ni Ike na tigilan ito ng kanilang commander, ngunit pinabulaanan nito ni Sephiroth at hindi raw siya ang may gawa nito. Subok kinontra naman ito ni Ike ngunit wa-epek, at dito na nga nila napagtanto na isa itong pangmalakasang lason na maaaring kagagawa ng mga kasamahan nito. Oy Jace, siguro naman di ka tanga para kampihan pera ng mga kasamahan mong may gawa nito sayo. Kaya kung ako sayo, sabihin mo na lang sa akin ang mga pangalan nila nang maipaghiganti kita, ika na nga ni Sephiroth. Nakapagsalita pa naman si Jace ngunit agad din namang namatay sa tindi ng lason na natamo nito. Kalaunan ay pinakita na nga ang pagpunta nila Ike sa kastilyo ng Demon Lord, at dito isinumbong ang nalaman nilang impormasyon, na ang may kagagawan daw ng lahat ay ang head ng Third Corps, na nagngangalang Basteo. Agad naman silang hiningan ng patunay nitong Demon Lord, at dito pinabatid ni Sephiroth na kinasabwat nito ang Vice Commander niya, na planong patayin silang dalawa ni Ike, pati na ang mismong Demon Lord. Dito na nga sila nagulat nang hingin din ng Demon Lord ang panig ng kalaban na kanilang tinuturo, at kung totoo raw ba ang mga bintang sa kanya. Bigyan hustisya nyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.